Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, good morning ho sa inyo. Baba na ho natin ang music. Baka mamaya i-down tayo ng Facebook kasi sabi nga ho natin, yan ho mga music bed na yan kapag naka-livestream ho tayo. Nakantabay ho talaga ang Facebook dahil may mga copyrights ho talaga. Pag pinag-uusapan ho mga boss, eto ho yung sinasabi ho nating yung paggamit ho niyan, may pahintulot. Ayan, trying to reconnect. Nakikita ko sa Facebook. Live na ho ulit tayo. Anyway, ito ho yung ginagawa ho natin sa ating program ho ng Bitag Live. We're doing a Facebook live stream ho tayo. So iba ho yung quality ho sa Facebook. Tsaga lang ho tayo. In front of me, if you're watching me on TV or sa YouTube mamaya, makikita niyo ho yung aking iPad na nakatayo dyan. Mamaya, baka biglang matumba ho yan eh. Kahapon ho kasi siniko ni Pinoy eh. Kasi nagsasalita tayo kahapon, may espiritu ata na dumapo rito pagkatapos ibinabaho yun eh. Kaya ganun. Pagdasal natin na, wag kang, dyan ka lang ha, tayo lang kayo. Yung mga viewers ho natin overseas, sige, binabati ho namin kayo. Good morning ho mula sa Maynila. Kamusta ho yung mga suki ho natin na talagang nag-aabang ho ng Bitag Live. Tell me where you are, anong bansa ho kayo. And sunod lang ho kayo sa amin, ano? And iba yung quality ho ng ina-upload ho namin sa YouTube. Okay? You know the reason why? Kasi may camera ho ako sa harap namin. At yung camera ho natin, quality and sound quality. Sa Facebook, medyo makikita nyo, incidental ho yung mic. Hindi ho ganun kasyado in terms of quality. Kasi live ho tayo using ho yung ito naman ho, yung mic lang ho, diretso sa iPad ho natin, sa harapan ho natin. So, tsagaan lang ho tayo. Oh, by the way, thank God it's Friday at 12 of May. Kumusta ho yung mga suki? Ito lang ho, mag-i-issue ho muna tayo ng All Points Bulletin kasi as we speak, meron daw hong pangalang Eileen. Ito ho, Bitag staff daw ho siya. Mag-i-interview daw siya ngayon sa Calamba, Laguna, yung Vice Mayor doon. Ngayong 11 o'clock in the morning, wala ho akong staff ho na Eileen. Okay? I know all my staff. Although marami ho kong staff, alam ko ho by department, alam ko yung sa social media, new media, production sa TV. Kung sakaling nanonood ho at nakikinig ho yung Calamba, Laguna Mayor na sinasabing staff ng Bitag, arestuhin nyo yung potok sa buhong hinayupak na babaeng yan kung sino man nagagamit ng pangalan namin. So I am. Kung sakaling kilala nyo ho yung Vice Mayor ho ng Calamba, Laguna, ako ho mismo nagsasabi, dito ho live, naka-livestream ho tayo, arrest that person representing me na sinasabing sa Bitag mag-i-interview, hindi kami nag-i-interview, wala kaming mga mission or anything sa Laguna, whether yung sa aming Kilos Pronto na public service, wala ho mga taong pupunta ho ng Laguna. Wala ho kaming staff na pangalang Eileen. So, wala ho sa radar screen namin yung Calamba, Laguna. Kaya kung nakikinig at nanonood kayo, or sino man mga staff ng Calamba, Laguna Vice Mayor, ipaalam nyo agad. O sino man yung mga press dyan sa Laguna, mag-ingat kayo ha. Kasi ako ho'y nagsasabi, pinaalam ho sa atin sa pamamagitan ho ng stringer ho ng TV5 at tumawag, salamat ho, tinimbrihan nyo kami na mayroon palang luko-luko dyan, si Raulo. Gusto ko nga ma-arresto yan para makita tapos ingungungod kong mukha niyan. Wala ho akong... sa lahat ng mga pangalan na ginagamit ho sa akin, alam niyo ba kung bakit ginagamit ang pangalan natin? Kinakatakutan ho kasi. Kinakatakutan, alam ko, yung iba, ginagalang ho sa ginagawa natin, tinutularan, pero ayaw ko ginagamit ako, lalo-lalo na kapag hindi ho namin staff. So ngayon pa lang, nagsasabi ho ako, I'm giving advisory, Luzon, Visayas at Mindanao, kung kayo ho'y mga opisyales, mga mayors, mga police station, baka ho may mga nagsusulisit dyan, baka ho lumalapit, hindi ho kami lumalapit
At hindi ho kami humihingi. And mag-interview, maganda ho, kiniklear nyo ho muna. Wala naman ho masama kung mag-interview kayo on your own capacity. Pag ginamit yung pangalan namin, talagang ilalantad namin kayo, papahuli namin kayo. Ayan ho. So ngayon pa lang ho, let me clear. Yun hong 11 o'clock in the morning. Vice Mayor Calamba, Laguna, kung nakikinig ka. Kung sino man yung mayor dyan, mga konsehal ng Laguna. Lahat kayo dyan sa Calamba, Laguna. Pinaaresto ko ang pangalan ng Eileen na gumagamit ho ng pangalan ho ng bitag si Ben Tulfo. Diretso ho tayo rito at gusto ko makita at arestuhin yan tapos kunan na ho namin ng video. Ilalantad ho namin. Para nang sa ganun, hindi ho pamarisa ng mga dorobo. Alam niyo ho kasi maraming gumagamit ng pangalan ho ng Ben Tulfo. Ito hong ginagawa nila. They will misrepresent us, tatakutin ho yung ibang mga tanggapan ho. Kasi nga naman nakakatakot si Ben Tulfo. Huwag ho kayo matakot sa akin kung wala ho kayong tinatagong bantot. Hindi kayo narereklamo sa akin. Matakot kayo kung pag medyo alanganin yung mga pinagagawa nyo kasi makakaabot sa amin. Kung kayo naman ay patas at medyo maganda naman ginagawa, hindi naman ako manduduro. By the way, sige, kumusta ho nga pala? Si watching from Alabama, USA, si LV Engel. How's everything in Alabama? Kumusta ho? Good evening in Alabama. Southern States. Si Richie from Singapore, bati agad. Yan pumasok sa atin. Ang dami na agad ng mga likes. Nakikita ko rito. Yan, nagtatalbugan yung mga likes. Okay, thank you. Marami nagbumabati. Good morning, Ben Tulfo. Just mga video. Good morning. From New York, si Elizabeth Woodbury. Nababasa ko kahit na papano. Good morning. Sige, baka maubos na lang pag binasa ko to. Okay, kompleto yung mga staff ho namin. Just in case kanina ho, bago kami eto'y dumiretso rito, kumain ho muna kami dun sa isang, ito naman ho'y hotel sa kalang lobby that we have all my staff nag-gather ho muna. Salamat ho doon sa mga nagpadala ho ng mga likes. Just to keep you posted, ginagawa ho namin. Ngayong umaga, mga bossing, pabati si Tammy Mendoza. Pakibati naman po ang nanay ko, si Amparo Mendoza, Mother's Day from Yoroshiku, Japan. Ayan, binabati ho kayo, Amparo Mendoza, ng inyong anak. Alright? Okay. Pag-usapan ho natin, by the way, marami hong mga likes, marami hong nanood. Nagulat ho kayo, no? Kagabi sa aming Kilos Pronto, si Tul Erwin, kasama ho namin kahapon, yung aking nakababatang kapatid, inimbita ko ho kahapon para dumaan sana sa opisina para introduce ko siya. Ito yung meet and greet dapat doon sa mga staff ng BMUI corporate office na kung saan nandun yung aming dalawang studio ho for Kilos Pronto sa television. Doon ho kami nagla-live, hindi ho kami pupunta ng stasyon ng PTV4, doon ho sa Timog ho yan. We have our own personal studio doing live show directamente, ibinabato ho sa PTV4. Now, we can do that with some other radio or without some other TV stations kahit na sa Channel 5 po pwede ho namin gawin. Doon lang ho, the power of ng sinasabing fiber optic. And any TV stations, magagawa ho namin yan. That is, if you're gonna work with us and if we can work with you as an independent production, not as a line producer, but rather content provider in the event na kinakailan yung serbisyo namin. So si Erwin, dumaan ho. Laking gulat niya ho ng an hour after, pinaupo ko. At nakita ko pa naman, si Tul Erwin, nandoon pa rin yung kanyang, kumbaga kung sa basketball, nakakashoot pa rin, kaya pa rin mag-dribble sa tagal ng panahon. Matagal na ho kasi nawala yung T3. Hindi ho ba? Ala na ho yung T3. Mapapanood nyo yung T3 Classic sa aming Bitag Media. Ito ho yung website. Pero kung T3 ho, memories na lang ho yan, bakas ng kahapon. Marami ho kaming papalabas behind the scene T3 videos para medyo masiyahan naman yung iba at ma-recall ninyo. Pero meron hong Kilos Pronto, Tulfo Brothers, Erwin and Ben, plus habang si Tul Rafi nag-iisip, si Alex Santos, the boy next door, yung mabango, yung gwaping din. So, kung iniisip po ni Tul Rafi na gustong sumama, 3 and 4, it doesn't matter para makumpleto. Kaya lang ho, pwede ho nating sabihin T3, hindi ho namin pwedeng gamitin yung T3 kasi Tulfo's trio ho yan. 3 Tulfo, T3. Hindi ho magiging T3. Tito Erwin, Tito Ben.
Tito plus Alex. Okay? Kung pag-uusapan ay public service, hybrid integrated public service ho kami. Ano hong ibig sabihin ng hybrid integrated public service? Pagsilbihan ho ang mga Pinoy overseas, OFW, sa mga probinsya, sa metro, yung mga pang-aabuso, kaya sinasabi, gumagana ho yung aming social media, new media, multimedia, television, ganon din ho yung aming radyo. Sa radyo, pwede yan. So ito ho. So, iba ho yung ginagawa ng Kilos Pronto na talagang pwedeng mag-walk-in. Marami na hong nagdaratingan doon at talagang isinasalang ho namin. Sa pag hindi ho namin kinasalang, ginagawa ho namin, hindi ho pwede kayo lumabas dahil 4-5 lang. Tinatrabaho ho namin, talagang ako ho mismo humaharap. At si Tul Erwin, nakiharap na rin doon sa mga iba pang mga kababayan ho natin. Thank you so much, Tul Erwin. Ako'y magpapasalamat sa iyo. Malaki ng utang ko sa iyo. Sa uulitin, mamaya, babalik ulit si Tul Erwin kasi starting Monday, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, kalat yun ho sa PTV4. Just in case hindi nyo makakolocate ang PTV4 pag kayo'y nasa abroad, log on sa Kilos Pronto link media page, ibibigay ho namin para mapanood nyo ho. Maraming salamat, marami ho yung mga views, marami ho, laki ho ng nangyari. Tuloy-tuloy ho yan at medyo na-excite ho yung mga kababayan ho natin. Tul Raf, kumusta ba? Si Tul Rafi, medyo okay ka ba dyan? Okay ba tayo dyan? Di ba pwedeng mag-guest minsan-minsan lang? Para lumakas yung timbre mo at wanted. Iba talaga yung power ho na pag nagsanib, puwersa, pinalakas. Iba ho yung Tulfo Brothers pag nagsama-sama. Para ho doon sa isang advokasya, pagtulong ho sa kapwa na walang bayad, libre. Hindi ho kami taong gobyerno, subalit yung programa ho ng Kilos Pronto, yan ho'y mapapanood ho sa PTV4 na hindi ho competitor ng TV5, dahil commercial station ng TV5. PTV4, subsidized by the government, kaya lang ho kami, mainstream ho kami na talagang ang production ho namin pang mainstream, pang commercial na nasa dyan ho sa PTV4. By the way, PTV4 is transcending and transforming itself into a different network. Kasalukuyan, ako'y bilib naman ho kay Martin Andanar, yung PCOO, Presidential Communication Office, Operations Office. And kilala niyo naman siguro si Martin, kasamahan ho namin dito dati sa Radyo 5. Sila ni Tul Erwin, punto asentado. Minsan, iimbitahin ko si Secretary Martin Andanar doon ho sa Kilos Pronto para umupo. Si Tul Rafi, Tul Raf, ngayon pala nagsasabi na ho, mag-guesting ka naman, dumaan ka nga to say hi doon sa mga taong hinahanap ka. Dahil ina-expect nila, gusto makompleto yung tatlong magkakapatid na Tulfo. Yun ho, aking ang sasabi. Watching daw from Korea, si Arman Strabella and si Jeffrey Bonina. Ayan ho, yung mga dorobong yan, kailangan sapatusin na. Si Ken Isa, nakaka-inlove naman po, Sir Beng, sa sobrang tapang at buo ang loob. Wow, Ken, kung na-inlove ka sa akin, I am also in love with you. Aww. The question, are you a boy, are you a girl, okay, hindi ko alam. Kung ikaw girl, in love na rin ako. Kung ikaw boy, love na rin. Dahil, you know, as long as you love watching me, as long as you love me, I don't care who you are, where you're from. Anong kanta na yun? Medyo konteng Biyernes naman. Hanapin mo ang Backstreet Boys. Ano bang kanta na yun? Okay. Stop. Baka biglang mag-buffer tayo nito. Papatayin ng Facebook yan. Copyrighted yan. Nag-intro. Okay lang yun. Pag wang masyadong habaan. Ayoko mawala sa ere. Kahapon nawala tayo sa ere. Espiritu ho ni Not pa. Siniko ho yung aking harapan ng aking natumba. Pasensya na ho kayo. Si Rhea Lo, good morning from Taiwan. Good morning din sa inyo. South Korea sa Busan. South Korea si Reggie Hinon. Pakibati naman po from Busan. Reggie Hinon. Yeah, Hinon. South Korea, good morning from the Philippines. Vancouver, Canada. Zopaliguts. Ayan, good evening dyan sa inyo. So Russia, good morning Sir Ben. From Russia, si Johnny Tomas. Okay, morning din sa iyo. Well, ano ba to? Sino ba tong dami pa rito? Okay, from Florida, USA, Alan Camacho. From New York, sinisilip ko, Liliosa Lasola.
Dami nito. Thank you so much for watching and observing us. And dami mga ito naman dito. Anong nandito? Sino naman to? Si Rica Frente. Kilala ko to. Super fan ako ng Backstreet Boys. Ha ha ha. Sorry, Wela, Rica Frente. Hindi natin pwedeng i-play yon. I know. Sige, pakinggan mo na lang sa YouTube. Baka madali tayo. Si RG Taberaw, happy Friday, Bitag Day, fun day. And if you're a fan, this is what we're doing, and I'd like you to have fun. So, there are two, the spirit of fun and for fans. Ngayon ho, Biyernes, kaya relax ho tayo. I'll take it easy, and this is what we're doing. Well, sige, 10:26. Ang dami na ho nating sinabi. Ang dami ho nagnaratingan ho. Send in everything, your comments, suggestions, babasahin ho natin, okay? Ito na ho, okay, diretso ho tayo. Let me talk to you about something na medyo malihis ho tayo ng konti. Now, let's take it seriously. Do you want me to analyze something from the past? Flashback ho tayo. Throwback na may kinalaman ho ngayon kasalukuyan na ngayon ho'y throwback, ibig sabihin from the past, blast from the past, and then coming in to the present. And we don't know exactly kung ano mangyayari sa future. Alam nyo, yun hong PDAF scam na yan ngayon. Pinagkakaguluhan ho si Janet. Oy, by the way, si Janet Napoles. Janet. Si Janet, okay? Alright, meron ba tayong mukha dyan? Kayo sa Facebook, hindi nyo makikita. Okay, I'd like you to watch us sa YouTube para kompletos Ricardos makikita nyo. Kumusta ba tayo dyan, Janet? Kung kayo nanonood sa TV pero sa Facebook hindi ho magagawa to, medyo may constraint, andyan ho, kung kayo'y TV watcher o sa YouTube, makikita nyo, oh, wow, man, in style nga si Janet. Janet, I like your sunglasses. Saan ba? Ako ay sunglass guy ako dahil mahila yung optic nerd ko. And may lipstick ka pa dyan. Alam mo, lahat atensyon sa iyo ngayon, Janet. Medyo iba talaga, swerte-swerte. Panahon lang, sabi nga nila. Nung panahon dati, matatama naman. Okay, kumusta ba yung paborito mong tuyo at fried? Alam ko na, nabalitaan ko sa BGMP. Ikaw daw lagi nagre-request ng tuyo, itlog at saka fried rice. Ito ba'y nabibigay na sa'yo? Okay, ano ba mangyayari doon sa plunder na kaso mo? Kasi medyo okay na sana, pero anong say mo doon? Meron bang... Ikaw ba sa palagay mo magka-qualify state witness? Marami kang alam? Anong nalalaman mo? Hindi raw ho to proper forum kasi ito'y naka-live daw ho. But remember, you're supposed to be under Bitag Farm. Everything that we say here is not supposed to be taken seriously because everything is being done by a personification of people that are real, and then we make them animals. We give them personality. So, hindi tayo pwedeng gamitin at hindi pwedeng gamitin yon kasi hindi naman seryoso to po. Pwede ba? Can you play with us? Kasi fairness kid. Come on, don't. Ambihir. Sige na. Pagbigyan mo na. Dalhan kita ng maraming tuyo, tinapa. Anong gusto mo? Makukuha ka sa konting lambing. O sige, maglalambing ako para sa iyo. Sweetheart, pwede bang pagbigyan mo naman ng mga viewers natin? Kunti pa ka. Sweetheart, Janet. Medyo kulang pa. O sige. Ayusin ko ba ito? Sweetheart, Janet, pwede bang pagbigyan mo naman kami na makakuha naman kunting impormasyon? Okay, anong impormasyon? Not necessarily the news, but behind the news, and the real news, not fake news, not alternative news, but behind the news, real, but we make it a little, fun because we make people animal. Don't take me literally an animal ka. Hindi. We just personify that you are part of the Bitag Farm. And you will be trained to play as farm animal. Okay ba sa'yo?
hindi kita niloloko. Bastos daw ako. Ginagawa ko. Janet, anong nalalaman mo doon sa ano? Marami bang mga congressman at senador na sabit yan? Marami. Okay. Marami daw mga bossing ito. Sinasabi na ni Janet ni Janet, si Janet mismo nagsasabi live dito sa Bitag, but don't take me seriously because this is in the spirit of fun. At may katotohanan ho to, hindi fake news, hindi alternative news, this is real. Okay, anong numbers? Give me a number. Ilan sa mga kongresista na hindi napasama dahil sinala, finilfer nitong si Panot at si Bocal na si Abad, kasama sila Sierda, si Mar Rojas na talagang kinorner ka nila, binigyan ka ng VIP treatment, dinala ka sa palasyo, pagdating, itinapon ka sa kulungan, medyo, hindi ba ka nagkasundo sa sinasabing kasunduan? No comment. So, hindi ka nagkasundo. Anong kung bibilangin natin, give me numbers, ballpark figure. Okay. Sabi niya, marami, hindi natin kayang ubusin kasi pag sinabi ko lahat ng mga pangalan ang mangyayari, ang Kongreso ay nandoon malilipat sa Kampo Krame at doon magro-roll call at doon magkakaroon ng quorum dahil ang Kongreso ay mawalan 3-4 ang matitira. So ang quorum doon saan? Sa Kampo Krame. Tama? Oh, tama raw. Sa Senado. Oh, okay. Iilan na lang matitira dahil nandoon pa rin yung iba. Yung iba na wala na senador pero okay, so marami. Kaya pala paborito ka ni Vit Aguirre, talagang sinisiguro na lang makuha lahat yung informasyon. So you know more. Tama? Ay, importante ka. I think you qualify as a state witness. Can you tell me some para naman medyo ma-influence? Malaman ng taong bayan na this might play an influence. I wish magkatotoo, magbukang anghel ako na ma-qualify ka state witness and you're praying for that? Okay, nagtirik ka ng kandila sa Quiapo na sana talagang mailabas mo ang katotohanan. Okay, walang halong pambobola dahil nung una inakusahan ka kasi noon, sabi ng ganun, ito yung sinasabi ni Notpa. Ikaw da'y sinungaling. Mas sinungaling siya, nakikita pa lang sa kanyang bumbunan. Ganun ba? Si Notpa. Sino doon sa Notpa? Sinong dalawa? Yung isa talagang Notpa. Wala nang book. Si Florencio o si Pinoy? Si Benigno. Pareho lang dalawa. Pareho naman mauubos din yung mga hukbo nila. Okay. So tinabla ka nila. Kasi marami pang nasalba na gusto mong sabihin pero pinatigil ka. Kaya ikaw ngayon nagdurusa, gusto mong kantahin yung It's My Turn? It's my turn. Magbabalik ko kami 10:34 mga bossing. Okay, nagbabalik ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo, 10:40. Sige na ho, I wonder kung ano ho nangyari doon sa Eileen na yun na sinasabing ay tao raw siya ng Bitag. Doon sa mag-i-interview sa Vice Mayor ng Calamba. Na-aresto na ba? Keep me posted kung na-aresto. Pupunta agad kami doon kasi, wala ho kaming taong Eileen. Hindi ho kami mag-i-interview ng Vice Mayor. And kung mag-i-interview lang naman kami, di pwede naman namin interview sa ere. Bakit kami pupunta rin mag-i-interview? Okay, get it? So, mag-iingat ho kayo doon sa mga nagagamit ho ng pangalan ho ng Ben Tulfo, Bitag o Tulfo Brothers. Pagkatapos magsusulisit lang ho sa inyo, hulihin nyo na ho. Kung tinatakot ho kayo, halimbawa may sinasabi, ako'y tao ni Ben Tulfo, itimbrin nyo agad sa akin, paabot nyo agad sa akin, madali hong makaabot sa akin sa pamamagitan ho ng aming Facebook page. Marami ho kaming mga staff na talagang they're all trained to be on a lookout for any things that's being reported. Para ganun yan. Darating ho yung point na gusto ho namin sabihin sa inyo before we go further na magsaset up ho kami ng safety center. Pero bago kayo dumating doon sa safety center online, we will set up also a help desk. Ano hong help desk? That's when you try to message us by chatting us, and then mai-intercept ho agad ng aming mga staff ho sa new media. And once we intercept that, we're gonna put you
doon sa aming safety center and give you all the safety tips kung paano makaiwas, kung paano yung mga process in order for us to successfully rescue you right away. So, hindi ko na idedetalye kasi marami hong mga moy dyan at gaya-gaya putumaya, baka naman mapunta sa kanila. Hindi ho ganun. Kasi kami pag sinabing integrated, but before you say integrated, hybrid integrated public service. Ano ibig sabihin ho niyan? Hybrid means high yield, high performance, high results, high accomplishment. I-integrate, pinagsama-sama yung aming all the media, multimedia, radio, TV, social media, new media. So, yun ho ang aming sinasabi ho sa inyo. Yan ho ang aming trust ngayon na hindi pa ho ginagawa ng kahit sinong network. Pag pinag-uusapan ho ang public service, ang public service dikit lagi ho sa telebisyon, sa media, ang public service dikit lagi ho sa TULFO, Tulfo Brothers. Alright? Tulfo Brothers. That means Erwin, Rafi, Ben, Sibitag. Kaya wala ho kayo, alam niyo ho kung sino tatakbuhan. Alright? Ngayon, sa Bitag Media Unlimited Incorporated, there's a corporation set up to help mga OFW. We will be doing travels and reach out, and then ito ho, nakikipag-unahin na ho kami. Serious ho itong ginagawa namin. There will be expenses dito sa amin. We don't care. Para lang ho kami pagsilbihan. At kung hindi kayo OFW, kahit na sa US kayo, kahit na sa Europe kayo, we will come and visit to see and then probably figure out exactly yung mga bagay na gusto ho namin makita at makita rin sa bansa natin. So kami ho'y doing some analysis, evaluation of things, mga challenges, yung mga hamon ho sa pamumuhay ho natin ng Pinoy ho sa ibayong dagat. So, yun lang ho aking sasabihin. Diretso na ho tayo rito ngayon. Watching your program always, si Ann Laguan, si John Statham. Salamat sa lahat na mga naitutulong nyo sa tutulungan ng OFW. Si Lilian Nahil, akala ko ikaw ang pinakabata sa Tulfo Brothers. I may look young, but I'm the eldest among the three. Kay Rafi, I am older than Rafi. And then, Rafi is older than Erwin. Si Erwin yung, bunsoy! Di ka dito, bunsoy! No. Si Erwin yung bunso. Okay, si Lawrence Manipur. Lagi po ako nanonood ng Bitag Live at sa Kilos Pronto sa PTV4. Idol na idol po kayo. Thank you. Si Joyce Bancos. Watching from New Jersey, USA. Mabuhay po kayo. I love you. I love you too, Joyce. So, sa Cyprus, si George Grosio. Good morning from Manila. How you doing, George? Sa Macau, si Joe Bert. Sila ho nanonood. Joe Bert. Okay. Si Mohandis Alam is watching sa banyo pero sa USA. Yanbu. Yan. Okay. Yanbu, USA. Kung meron man ganyan o niloloko lang tayo nito. Sige. Si Felina Daquel watching from California. Thank you. And then sa Alberta, Canada, Edmonton, Alberta, Canada, si Ford Gavina. Okay? Si Leo Pisidas sa Dakbayan, Davao. Kumusta diha sa Davao? May buntag. Good morning, idol. Sabi dito naman si Tin Calyaw. Morning, sir. From Abu Dhabi. Hindi buong araw ko pag di ko napapanood kayo ni Tul Erwin at si Tul Rafi. Si Johnny watching from Vancouver, British Columbia. Hi po sa mga taga-Malagasang First Imus Cavite. Ayan, Johnny. Okay, sa Northern Samar, si Mikey Talion. Okay, si Joyce Bacchus watching from New Jersey, USA. Mabuhay po kayo, idol. We love you. We love you too, Joyce. And Sir Agula, tama yan. TBT, PDUF. Okay. Los Angeles, si Grace Tabibian watching us right now. Good evening, Los Angeles. Good morning from Manila. Si Ann Rose, good morning. Okay, sabi niyo, idol, lagi kitang napapanood ngayon sa live stream. Sana naman sa personal. Napapanood mo ng live stream. Iba na yung personal. If you want, you can come to the studio, sit there and watch me real time, what I'm doing, observe, and you can take some pictures. We allow that. We will pick the fan who can do that in front, and we will schedule and we will allow you
to listen in and do it live, I will allow that from now on. Kung nandito ka, pero I will give more priority doon sa mga fans ho natin, followers ng Bitag live, na kapag kayo ho'y OFW, you tell me I'm here, sir, can I watch your program? Walang problema, in front, in the booth, and I will even introduce you na ikay galing pa sa abroad visiting us. Is that a good deal? All right, si Sir Guerra. Sino kaya ang bossing ni Janet? Iimbestigahan natin mamaya ng konti. Ang dami kasi, I'm sorry, but this is Friday, and so I have to read all these mga Adelaida Real, idol na idol ko kayong Tulfo Brothers. Si Jonalyn. Sige, Janet, lagi ka nilalambing ni Boss Ben, ma-in love ka na. Easy. Si Alex Flores watching from North America. We're part of North America. Laki ng USA. Watching from North America sa mapa. Si Mabel Misda, oink dito sa Japan, buhi. And Jaben Love Team, Janet and Ben Love Team. Jeng, niloko mo naman nata ako. Pinagsama, Janet and Ben Love Team. Buboy yun. Hindi ako buboy. Ako tao, siya buboy. Akong farm, makasama siya. Bakit mo siya? Gusto mo lang bilhin ng DVD, okay lang. Pero lang, marami akong kaibigan. Marami akong mga kaibigan. Kumusta ho yung mga taga Zamboanga? Buenos dias! Zamboangueños! Okay, diretso ho tayo, mga boss. Alam nyo, let me, raratsada ho tayo ngayon. Nung panahon ho ni Pinoy, mga boss, natandaan nyo na ho siguro, natalakay rin ho natin kung kayo ho talaga suki ho ng Bitag Live ever since way back in 2014, 2013, nanonood na ho kayo sa amin, you would have noticed na mga ginagawa ho natin. We talk about things, so bumibira na ho tayo, so eto na ho mga situations noon. Dinala ho si Janet Napoles, which is basically, sa balita ho yan, inescortan pa ho siya mula sa Kampo Krame. Ngayon, sinasabi ho ni Vit na hindi na ho balita na tinatarget ho nila si Abad dahil si Abad itinuro talaga si Florencio Abad. Kilala niyo si Florencio Abad? Yung makintab ang kanyang pag-iisip, tagos sa kanyang bumbunan mula sa kanyang utak, kaya naman na bokal. Sila ho ang may utak, ang instigator daw ho ng sinasabing PDAF, at sino daw nagturo sa kanya, sabi ni Janet, kung paano ho gumawa ng mga peking non-government organization, the author of PDAF is Abad. Ang nagsabi ho niyan si Janet Napoles. Ang sabi naman ni Abad noon, sinungaling ka, Janet Napoles. I know this because nasa balita noon to. Desperado ka na, sounding desperate ka na, mabulok ka sa kulungan. Kasi ang ngayon, nung nagsasalita ho si Janet that time, sinusupla ho nila kasi siguro ang ginawa ho nila, gusto ho nila targetin lamang yung mga hindi ho kapartido inuna. Supposedly, may mga batches pa ho na ilalantad at nagsample na lang ho sila sa pamamagitan ng kanilang tuwad na daan, tuwid, as in nakatuwid, nasa tuwad ng daan, pero ang lakad nila nakatuwad. Yun ho ang mga trabaho ng mga LP noon sa administrasyon. Yung kanilang tuwid na daan, ang estilo ho nila, naglalakad silang nakatuwad. Palakad ng tuwad sa tuwid na daan, yun hong LP noon sa utak ho ni Abad. Kaya ho hinalagas ang buhok niya dahil kasi ho nakayuko siya, isipin mo, naintindihan niyo pag nakatuwad ka, syempre alam man tumuwad kang bumbunan mo na sa lupa, ang wet packs mo nakaturo sa langit. So hindi na ho nakakaabot yung dugo sa kanyang ulo sa nalagas ho. Ngayon, ganun ho pag nag-isip ho yung mga putok sa buho na yan. Tinuruan ho nila, ginipit ho nila. Ang sabi ho ni Janet, I don't know kung sinungaling ho si Janet Napoles that time, sa diary ho yan, ang author at instigator at ang gawa daw ho niyan, ang nagturo kay Janet at si Janet mismo nagsabi, si Florencio Abad. Sino si Florencio Abad? Mga boss, let me tell you this. Si Florencio Abad siya ho yung DBM Secretary. Siya ho yung author din ng Disbursement Acceleration Program. What I don't like in the press, sa kasalukuyan, doon sa administrasyon ni Pinoy, hanggang kasalukuyan, eto hong kinikilos ng ating ombudsman na tuloy na unti-unti naguguhot, nalalagas yung aking tiwala.
kay Conchita Morales. Alam niyo ho kasi, para sa akin, si Conchita Morales back then, nag-ombudsman, somehow, nag-uumpisa na ho sila na talagang parang may inisyatibo na parang ito, I don't know kung ano man balak nila. Kasi ako nakikita na hindi ho mangyayari itong mga agresibo that time si Conchita Morales ng ombudsman, pag-aayon doon sa sinasabing mga hakbang na ginawa ho ng administrasyon ni Pinoy, na nakulong lang ho ng senador, nagsample sila tatlo, si Enrile, si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada at ilang mga congressman. Alam niyo ho kasi, itong mga bagay na to, may pinagmulan ho to, and I don't believe na si Janet Napoles can do something and create a scheme. Dito ho, kinakailangan mo ng malikhaing pag-iisip. Gusto ho niyo makita ang mukha ni Abad? Pwede ba tayo ma-research din? Matagal ng konti, ano? Gusto niyo makita si Janet may buhok. Yung nga lang, namamaga ang mukha sa katabaan ng sinasabing mga katas ng PDAF. Yung isa naman, bokal, kalbo, sa sobrang pag-iisip at malikhain sa kanyang pag-iisip kung paano gumawa ng racket. Siya yung sinasabing naka-manicure yung kuko, naka-Amerikana, ako minsan di Amerikana, kabarong Tagalog sa malamig na opisina, pero masahol pa sa dorobo kung mag-isip. Kasi kung mag-isip, abay pera ng taong bayan ang winawaldas sa pamamagitan ng kanyang malikhaing pag-iisip. Siya rin ho ang nasa likod ho ng DAP, pero hindi ho ma-execute nitong si Florencio Abad kung walang pakikipag-ugnayan at approval nitong si Notpa. Sino si Notpa? Si Panot, hindi ba? Si Xbox. Ganun na lang ho ako kabastos ko minsan sa aking mga sinasabi. With impunity, I'm saying it. Am I angry? No, I make fun of them. You know why? They with impunity, ganun din ho sila nung araw with audacity to make statement na parang ginagawa hong lukot-lukot sira ulo mga tao. Ngayon, lumalabas, kayo nang niloloko. Kayo mga sira ulo. Ikaw, Notpa. Ikaw, Abad. At salamat kay Sweetheart. Labas mo nga si Janet yan. Magiging sweetheart ko sa bandang huli nito eh. This is Sweetheart for convenience. Janet! Will you marry me? May asawa ka na. Akin? Parang tingin mo sa akin, baka ligawan kong anak mo. Ganun ba? Diskumpiyado ka sa mukha ko. O sige, huwag natin pag-usapan yan. Okay, ganito na lang. Janet, kinakailangan magsabi ka ng totoo. Alright? This time you have to tell the truth. Marami kang nalalaman. Ang isang bagay, pag hindi mo inilabas, hindi mo sinabi, you are withholding the truth. Entiende? You understand? Understood. Okay. When a person withholds the truth, it's like preventing the truth from coming out, and therefore, you are already lying. Entiende? Naintindihan mo? When you are used and being abused, Eurythmics, sweet dreams. Yung mga sweet dreams na, yung mga, alam mo, sweet dreams are made of these. Who are you? Okay? Pakinggan mo tong music na to, pero some want to be abused and get used. Pakinggan mo lang tong line na to para hindi tayo maputol ng Facebook. Mahanap po ba? Hanapin mo muna yung some of them want to be abused. Yun lang, para medyo hindi tayo mamaya. Baka magbigong mawala tayo. I don't want to mawala tayo. Alam mo yun? Pakinggan mo yung part noon. Some of them want to use you. Some of them want to be abused. Some of them want to be used. Nababagay ba sa yung kanta? Ang dami kong kanta sa iyo eh. Kanina, it's my turn. It's your turn to tell the truth. Kaya lang, I would like you to realize what I'm saying and put it into your, put into your mind and keep on thinking about this. The song, sometimes, it's got full meaning, and I'm a good disc jockey for every song na napiplay ko back in the past and blast in the past. Nabibigyan ko ng, nare-relate ko instantaneously.
Yun ang talent ko eh. Hindi ho ako naging ganito if I wasn't a disc jockey. And it's a very good training when I was a disc jockey. Tanong mo yan kay Bobby Ante. Tanong mo yan kay Hillbilly Willie. Tanong mo yan kay Mike Enriquez. Tanong mo yan kay Al Torres. Tanong mo yan sino-sino mga sikat na mga natatandaan mo. Ito ho. Wait naman. Sweet Dreams. Some of them want to use you, be a Tigil! Malinaw ba? Some of them want to use you. Some of them want to be abused. Some of them want to use. Okay, lahat ho yan. You know what? Janet, tandaan mo yan. Do not be used and get abused, and because you want to be used and therefore you want to be abused. Oops! Eto na, nagalit na sa atin si Janet. Kanya. Ayusin mo nga sandali. Upo ka na. No, okay. Si Nico na. Si Abad. Si Abad na naman to. Tawagin mo nga yung, ayun natin, tawagin mo nga yung, meron ba tayong matawag dyan na yung pagtawag dito? Ma-exercise muna kasi baka may spirito rito na pumapasok. I exercise! Abad, get out of this place! Pinoy, exercise! Do not touch my iPad! Okay? Sana ba ako kanina? Nawala tuloy tayo rin. So, marami na ako nasabi sa iyo, Janet. At marami na nag-aantay ng katotohanan kinakailan lumutang. Oh, by the way, you want the truth? Let me tell you the truth. This is King's Herbal. You want to know more about this? Marami mga stories has something to do with true people na hindi ho sila binabayaran. Inimbestigahan ho namin sila nagsasabi ng katotohanan. Diabetes, the disease of the century. Ito ho yung hiwaga. Ito ho yung misteryo. Ang hiwaga, hindi na hiwaga kapag ito ho. You want to know more about the stories of true people na hindi binayaran, telling the truth, simple people, totoong tao, simpleng tao. You want to watch them diyan ho sa Bitag Media. Pati ako ho umiinom nito. You know why? Just to keep me fit. Apart from my vitamins, good lifestyle. You know, if you look at sa television, yan ho nakasabing Divergent Concept Marketing Incorporated. Am I trying to do? I'm just trying to exercise yung aking sinasabi ho na premium because I'm a pro bono. So get to know lahat ho yung mga numbers dyan sa television. Kung kayo ho nanonood ho sa amin sa Facebook, you know where to call. The numbers are there for you to call, and there are people out there waiting for you to call. That to answer your call, and then they'll tell you, watch first everything to learn the stories of true people, totoong tao, simpleng tao, totoong karamdaman, mga hamon sa mundo habang sila'y nabubuhay. Anyway, habol na ho tayo rito. Watching from Alaska, John Mendoza, how you doing? Wow, really? You're older than Rafi? Magkakalit si Rafi. Pag sinabi mas matanda si Rafi, tatadyakan ko nun sa lalamunan, sasapatusin ka. Easy. Florenda Bautista. Florenda, binukong ka ni Tokuyama. Crush mo pala si Tul Erwin. Wala namang masama. Kaya lang, Erwin is taken. You can't do that. Okay? From Idaho, sinisilip ko, look, Mary Rose, good morning. From the Philippines. Sa Lucena, oy, kumusta ba kayo dyan? Sa Canada, si Paula Mendoza, we don't have any more time. I'll see you tomorrow. Happy weekend.